Oh my God. Okay, good morning mga magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig, especially sa mga DXN member dyan. And right now, welcome sa aming first, actually on my first camera vlog. Ewan ko kay Madam Karen. With me on my side is Madam DXN Mami Karen. And siyempre sa likod namin is isa sa mga kilalang host and youngest leader ng DXN Philippines, si Irene. At sakto yung ilaw nung dumaan. Hindi kitang-kita pa. And siyempre sa likod po niya, sorry sa aking kamay. Si Mami Grisa and si Sir Kenneth. Yeah. Nagpapakita mo siya na mahihain. Yes, hello sa inyo lahat. Good morning, good morning. Sorry. Ayan, so paano ba Sir Christian? Hindi ko alam. Papunta ko. Kakatapos lang kasi namin ngayon ang schedule dito as sa coffee month celebration. Yes. Dito sa Silang Cavite. Yes. Sa mga taga Silang dyan na nanonood po ngayon. And mapapanood po ito ngayon. Yes. Ayan, meron pong DXN sa Silang, sa may bulihan malapit sa may along Governor's Drive. Ayan. Oy, welcome nyo sa car vlog. Kaloka kayo ha. Yes. Pinaka-social na vlog for today's video, car vlog. Yun. First time Carpool. ko. Yung magka-carpool na lang pala kami. Wag na kayong mag-interview. Ano ba yun? Di ba yung carpool? Yung kanta-kanta lang. Yung carpool may bayad. Magbabayad pa kayo sa mamasahe. Oo nga naman. Ganun pala yun. Ayan. So napablanko po sila. Sila mag-interview talaga. Actually, tanong ko kasi, saan tayo pupunta? Okay. Wow, magdi-dinner! You know? Thank you, Lord. Saan tayo magdi-dinner? Ulam niyo, bili niyo. Dinner tayo sa 13. 13. So, lagay ko lang sa mapa yung 13 para at least hindi tayo Kahit wag na, alam namin. Sigurado kayo? Matalino kami. Okay. Kabisado ni Miss Irene. Siyempre, one way lang yan. Diretso lang tayo, hindi tayo kakanan. Wala tayong Taga dito siya, kakanan, kakaliwa. Okay. Kasi di ba pala to? Sabi nga sa DXN, Paliparan. Paliparan. Ang galing. Alam nga. I'm from Cavite. Lihiti mong Caviteño. So, eto na nga. Ano yan? Ano nga? Kasi wala mo na Madam Karen. Oo, ako na muna. Kasi habang hindi pa alam na Sir Christian kung saan kami papunta. Surprise! Ayan, eto na nga. So, maraming salamat Sir Christian muna dito sa... Hindi ko alam kung bakit ako na-qualify sa interview mo. Wow! May qualification. Sabay ganun no? Pero sobrang thank you kasi pinagbagyan mo. Nasabit lang ako actually kasi si Miss Irene talaga yun si Miss Irene yan. So nasabit ako kaya maraming salamat at welcome sa aking YouTube channel. Ayun At eto na nga, magkwentuhan lang tayo Sir Christian. Sige, kwento tayo. Oo. Ano ba Sir? So nung unang panahon kasi wala pang kikay sabi ng nanay. Pero kahit sa lumingon, kaliwat kanan sila nandyan. So, eto na nga. Kanina ba yan? Binibilangan ko sa likod. Pakita tayo. So, ibig sabihin nito, walang mangyayaring matinong interview. Hindi matutuloy po ang interview. Cancel po. Kabado. Hindi, nabablanko ako kasi may echo tayo sa likod Para siguro dapat ikaw na lang yung host Kami yung guest. Today, welcome po sa Mami Karen's vlog. Yun. Ayan, so i-interviewin po niya yung isa sa mga leader po ng DXN Philippines. Isa po sa Speakers Bureau ng DXN Philippines. Paulit-ulit DXN Philippines. Executives Senior Star Diamond. Senior pala, maka-executive senior. Advance tayo mag-isip Basta yun na yun. Basta sa DXN siya. Sige, unang tanong. Ito unang tanong. Alam mo, nag-ready kayo ng mga tanong Doon nakita ko siya kanina, pero hindi ko siya binasa yung mga tanong. Binasa mo talaga. Actually, hindi. Nakita ko yung number kung ilan. Nakalagay doon 8. So, ito na nga yung unang tanong. Sige, Inihinda ko para sa'yo. Tsaka gusto ko rin talaga na marinig yung... Huwag po kayo magalit. Nagagalit sa likod. Tagal daw kasi. Huwag kayong mangharasa. Violence tayo. Ayan, eto na nga. Isinulot ko pa talaga. So, paano ka ba, Sir Christian, na-invite sa DXN? Ang history kasi namin sa DXN ay galing sa kuya ko. So, yung kuya ko yung unang nag-member sa DXN way back 2007. Kung hindi ko nagkakamali, 6 or 7.
Currently nag-aaral pa ako ng 4th year high school doon. High school pa lang. Yung kuya ko, Okay. nung nag-DXN, high school pa lang, 4th year high school, siya first year college. Oh, wow. Mechanical engineering student. Ngayon 34 pa 35, ang bangit nung tanong. Hindi na papanoorin ng kuya ko, sabi ko, inaano yung edad po kay Kuya. Hi, Kuya. Ayun, mechanical engineering student sa Manila. With DXN. Oh, wala na. Marami kasi commercial naman. Ang ano Okay, doon, game. na-invite lang din siya, and then umuwi sa amin, may dalang kape, then yung parang initial na sa mga na-invite sa, yung parang mga nababali yung mindset sa networking na, yayaman na tayo. Oh. Ayun na, I think it's 2006, 2007. Basta yung ganung time na yun, sabi yayaman, syempre dahil kami, hindi naman kami, that time, hindi naman kami ganun kadami ang salapi at kayamanan. Ayun na. Eh di, ayaw ng nanay ko, hindi naniwala nanay ko. Oo. Hanggang sa yung kuya ko, thankful din naman kami na nagtuloy-tuloy, nagdire-diretso siya. Dahil kahit hindi payag nanay ko, nagagalit dahil nag-aaral na naman ng engineering student. Tapos nandala sa bahay, kape, maitim pa naman kami dati. Tingin namin yung kape, ilolotion namin. Pero yun, getting aside, yun yung naging history. Hindi talaga ako yung una na-invite, kundi yung kuya ko. So, kasalanan ni Kuya, bakit kumita sa DXN? Yun. yun yung way of invitation sa akin. Kuya ko talaga. So, Sir Christian, bakit mo naman piniling gawin na rin yung business, yung DXN business? Negosyo kasi. Alam mo yung halos araw-araw paulit-ulit nagagasgas sa utak mo yung seminar. Ang lala nung nagagasgas. Wala ka choice eh. Kasi sa bahay, nagsa-seminar sa bahay, nagtitrain, anong gagawin mo? Alam mo, takpan mo yung tenga mo, napakabastos ko naman nun. Ano na lang, nagsisink in na lang sa... Sige. Para maganda pa. Nagsisink in sa akin. Yung seminar. Nakaka-relate kami sa likod. Pinaganda yun. And then, yung para nagbago yung way of thinking mo sa buhay. Oo. Well, hindi naman kami against employee kasi trabaho ko sa employee ng ilang taon din naman. Pero at the end of the day, makikita mo na iba pa rin yung meron kang negosyong ginagawa. Pwede ka mag-empleyado, it's up to you. Choice mo naman yun. Pero iba pa rin yung hindi ka nakasandal sa isang source of income lang. Para in case na, wag naman sana, wala naman nag-expect or naghangad na bumagsak yung ginagawa mong first income. Pero at least meron kang pwedeng ibang maging source. May extra tires ka. Ayun, tama. Yung exact words, meron kang extra tires. Yun. Tires talaga, dami yan. Oo, mas maganda yun, maraming extra, no? So, Sir Christian, pinangarap mo ba? Kasi ayan, nabanggit mo, no? Negosyo, extra tire, ayan. So, pinangarap mo bang maging negosyante? Hindi. Oo. Hindi ko pinangarap maging negosyante. Sagot, dahil wala, sa pamilya namin, walang negosyante. Ang tatay ko ay driver, ang nanay ko ay simple housewife dati. Nag-aral siya ng teacher at the age of 30 plus para makatulong po sa finances. Sa lola ko magsasaka. So walang negosyante sa family? Well, wala. Tita ko nagnenegosyo pero karinderya. Pero hindi kami exposed sobra dun sa negosyo na yun. Wala kami idea kahit konti kung paano magnegosyo. Kaya hindi namin, kasi pag pinangarap kasi, di ba, yung word na pinangarap you look up to. Parang iniisip mo na, ito na ako paglaki. Dahil ang iniisip ko dati, nung bata pa ako, nung nag-high school ako is maging architect. Oh wow. Yun yung pangarap mo talaga. Huwag mo tatanong ko nung course ko ngayon, nung naging course ko nung college ako. Napakalayo. Ano lang? Tinanong ko pa din, psychology. Okay. Di ba architect psychology, napakalayo. Sobrang connected sila. May nagre-react ako. Sobrang connected. Ayun. So, yung ibig sabihin. Kaliwa kanan. Pwede din. Kaliwa kanan. Pwede din dyan. Ayan, nag-click. 13, di ba? So, tatawid lang ako doon pagkatapos ng SM Direction to 13. So, eto na nga, Sir Christian. Ibig sabihin nun, sa DXN ka talaga nahubog sa... Oo. Kung ang magiging tanong kasi is kung ano yung, alimbawa, kung ano yung natutunan ko sa DXN, hindi kasi pera yung una ko nakuha sa DXN, kundi yung way of thinking. Kung paano nag-iisip ang, hindi ko alam kung negosyante or networker, pero
yung mindsetting ang nabago. Yung parang ganun na alam mo na merong malaking sweldo sa labas. Pero alam mo na meron ding kakayahan o opportunity na pwede kang kumita ng same ng income ng mga executive or ma-enjoy mo yung oras mo. Dahil yun kasi yung una din naman talaga natin na hinahabol, yung oras. Yung time freedom. Oo. Yung wala kang alalahanin kung anong oras ka matutulog. Pero mo, few weeks ago, as in last week, nagpunta ako ng Padre Burgos sa beach for 2 days. 3 days and 2 nights. Oh, wow. Wala akong pinagpaalaman kundi nanay ko, tapos yung kasama ko sa bahay. Punta po ako Padre Burgos, mawala ako ng 2 days and 3 nights. 3 days and 2 nights. Pero kung halimbawa may trabaho ako, hindi pwede. umabot ako ng Monday doon. O, diba? Kung babalikan mo yung naging journey mo, Sir Christian, sa pag-uumpisa mo sa DXN business, ginawa mo na siya, nag-decide kang gawin na talaga as business mo na ang DXN. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na experience mo, or sabihin natin, naging struggle sa'yo, or kung para sa'yo, ano yung pinaka unforgettable na experience nung nag-uumpisa ka pa lang? Maging professional. Oh, wow. Dahil marami kasi na hindi lang sa DXN kundi sa ibang networking din, sa ibang company or any group organization. Marami sa atin yung hindi nagiging professional. I'm not saying na professional na po ako totally. Pero yung kasing yung oras, kahit alam ng mga kapatid ko yan na pag-usapang may lakad, may pupuntahan, masyado akong strict sa oras. Pag sinabi nila na alas 5, nandun na ako ng 4:30. Oh, wow. Ngayon, pag alas 5 na, nakita ko sila na hindi pa. May nagre-react po muna. Pag alam nila na nagagalit na ako kapag usapan alas 5, pero mag-alas 5 na hindi pa sila naka-ready or bago pa na alam na mga kapatid ko kaya minsan nagagalit sila sa akin. Masyado ko naman strict. Pero sa DXN kasi ako nag-start maging strict sa oras. Dahil nung starting ako na nag-DXN, may mga nakakausap ako, yun yung nagiging unang complaint sa akin. Na, alam mo, napaka-unprofessional mo. Ang usabi mo, darating ka ng 10. Pero dumating ka 11, 12. Pangit. And then, may nakausap ako, ang sabi lang sa akin, alam mo, Christian, kapag maagap ka, maagap yung blessing. Pag on time ka, on time yung blessing. Pag late ka, late yung blessing. Oh, gusto ko yun. Gusto ko yun. Kaya pala late ka. Oo. Kaya punctual ako sa oras. Actually, gusto ko rin yun eh. Kasi talagang importante yung, lalo sa mga negosyante, diba? Oo. Importante ang oras, yung pagiging on time. Kasi, ano yan eh, image mo yan as professional ka na. So, napakaganda na. Sir Christian, balikan ulit natin yung feeling or yung time na na-promote ka na as Star Diamond. Oh, nung na-promote ka na, kamusta yung pakaramdam? Nakatulog ka ba? Nung nalaman mo na sa wakas, eto na, Star Diamond na. Nag-diamond kasi ako. Binabalikan ko yung naramdaman ko nun. Oo, sige nga. Alam mo yung pagod ng isang buong taon at isang buwan. Bumalik. Doon ko naramdaman. Alam mo yung, kasi nung nag-start ako noong 2014 na mag-DXN, I think it was late December ng 2014 ako nag-start mag-DXN. Pero remember na ako ng March 4, 2014. Ginawa ko lang siyang gawin talaga is December. So umabot siya ng early 2016 para mag-diamond. Talagang 1 year, 1 month and 2 days. Wow. Nung nakita ko yung sa online system na diamond na ako. Alam mo, lahat nung pagod, yung puyat, yung sakripisyo, yung lahat ng mga taong na nawala dahil hindi sila in parallel dun sa gusto mong gawin sa buhay. Alam mo yun, nabawasan talaga ako ng kaibigan, nabawasan ako ng kakilala, hindi lang dahil sa DS kundi dahil yung pagiging unprofessional ko dati, lalo pagdating sa oras. Tampo ganun. O kaya nagsinungaling ako sa part na tara may hiring pero yung pala negosyo.
DXN is hindi ko, nung una hindi ko maintindihan na bakit sila nagagalit, mas maganda na may ibinibigay opportunity. Pero dahil ganun kasi yung mindset nila, I learned to respect yung kung ano yung gusto nila. Kasi nire-respeto din naman nila kung ano yung gusto ko eh. Hindi mo nila pinakalaman, hindi nila kinwestiyon bakit ako nag-DXN. Kaya ang nangyari, imbis na questionin ko bakit ayaw nila, nirespeto ko na lang kung paano nila nire-respeto yung ginagawa ko. So talaga nabawasan ako ng circle of friends. Para kumbaga sa social media, talagang may nag-unfriend sa'yo. Ayun. Hindi lang unfriend, block pati block. Na-block pa na. Unfriend na block. So, iba yung feeling eh. Talagang, nung nalaman ko sa system na diamond na ako, yung mga nag-congratulate, talagang 1 week akong nasa bahay lang lagi. At talagang pahinga to the max. Which mali pala. Mali pala. Dapat pala, since naando na ako dun sa peak na excitement na activity, dapat dire-diretso. Kaya parang nangyari kasi dun, yes, ito na. Diamond na ako. Pero yun pa lang pala yung start talaga ng journey. May naalala ako dyan eh. Yung moment na ganyan, na diamond na ako, akala ko lifetime na yun. Akala ko tuloy-tuloy na yun. Hindi lang ako nagpahinga. Naglustay din ako. Tapos nung namalayan ko na lang, uy, yung production ko bumababa. May ganon. May ganong na, diba? Kasi nga, kala natin yun na yun eh. Pero hindi pala, mali pala. Kaya, sa mga magda-diamond dyan. Hindi kasi parang sa akin din sa part ko din. Kasi parang ang tumatak sa atin tuwing uma-attend tayo ng training, ang pinaka-goal natin is diamond lang. Tama. Kasi pag sinabing Star Diamond, okay na yun, okay na yung income, okay na yung ganyan, nakalimutan natin na meron pang susunod. Kaya pagdating tuloy ng diamond, ganun din parang distributor ka pa din naman. Position lang din ang nabago. Yun nga lang, merong pinagkaiba bilang distributor may sa position diamond. Ka na. Kaya nga diba, hindi yun yung goal, hindi diamond. Oo, kasi ang totoo naman din talaga, pag Star Diamond ka na, yun pa lang yung umpisa. Yun pa lang yung umpisa ng totoong journey mo sa DXN. Grabe. So Sir Christian, eto, andito ka na ngayon sa senior Star Diamond position. And i-claim na natin executive senior. Congratulations again. Agad-agad. Iniisip ko pa kung sino yung pang-executive. Darating yan. So, Sir Christian, sino yung inspiration mo? Bakit mo ginagawa ang DXN? Bakit gusto mong marating ang gusto mong marating sa DXN? Interview ba ito? Ba't naiyakan? Bakit pinayak ba kita? Wala pa naman. Kasi kung itatanong nyo kasi yung inspiration ko. Sige nga, iyak ka. Sorry, may uminom pala tubig. Kasi alam mo yun, ang pinaka-inspiration ko lang naman, ayoko mapahiya dun sa nawala ko na anak. Kasi nung 2013 na namatay na Bakit parang ako yung naiiyak? Uy, ito? Britney Spears yung alam mo yung actually first time ko lang sasabihin. Sorry First time ko lang sasabihin kasi ito na ang sa akin kasi parang ayokong dumating yung punto na in case magkita-kita in afterlife, makikita ako nung nawala ko na anak nung 2013. Sasabihin niya na, Dad, pinabaya mo naman yung mga kapatid ko eh. Dad, nawala na nga ako ng time eh. Hindi ka naman sinisi na nagkasakit ako dahil sa inyo or anything. Pero, Dad, ba't mo naman pinabayaan sila? Hindi mo sa binigyan ng magandang buhay. Persons of inspiration, wala. May mga tao na nagpapasalamat ako, sumusuporta, tumutulong. Pero pag usapang naging inspiration talaga, yung anak ko na nawala noong 2013 sa sakit na cancer, kidney cancer, Wilms tumor. Ilan taon? Ilan kasi Mickey? 3 months. 3 months old? 3 months old. May cancer? 2 weeks old pa lang siya na na-diagnose siya ng cancer. Paano? Hereditary. Rare kind. Kaya yun lang. Ang lagi ko lang iniisip pag napapagod ako, nahihirapan ko. In anything na ginagawa ko, ang lagi ko lang sinasabi ayoko mapahiya sa anak ko pagdating ng time. Dahil lahat naman tayo doon napunta. Wala naman makapagsabi kung kailan. Pero yun talaga na if dumating, ibigay sa akin yung pagkakataon na makausap ko, hindi ako mapapahiya, hindi ako sisisihin.
that you failed. Pinabayaan mo yung mga kapatid mo. Dahil dyan, wala na po kami next question. Thank you. Parang, Sino parang yung sindan? oo. Bakit Pero, ganun? yun- Ba't yun ka talaga. nagpapayak? Naloka ako dun. Pero grabe grabe yung lalim. Grabe yung hugot. In anything na ginagawa ko, whether it's TXN, any kind of business, hosting man yan, kapag events like kasal, birthday, anything that I do, yun lagi, ang iniisip ko lagi is para sa mga bata. Hindi yung para sa mga bata na buhay ngayon. Oh. Kundi yung, ano yung iisipin ng anak ko na nawala. Na, nagliwaliw ka lang naman eh. Okay naman magliwaliw ka, pero yung mga kapatid mo sana, inayos mo. Tissue. Tama na Eh, tissue na. Tigil nyo na yan. Sir. Grabe. So, eto na nga. Nalungkot ako bigla. Bumaba yung ito na nga. Parang- Kanina natin kari, ito na nga. Oo eh, parang Pang-lima na yan. Pang-lima ito na nga. binilang. May premyo yan ah. Grabe yung hugot. Talagang... Baon na baon. Oo. Alam mo yung ano... Sorry. May MTRC na. Ayun. Hindi, pero grabe yung hugot. Grabe yung reason para ano man yung humarang sa daan. Talagang walang pa pwedeng umadlang. Talagang magpapatuloy. Ano man yung sitwasyon. Kasi ganun kalalim yung... Oo, you have to keep on trying. Hindi naman porket sumablay ka sa unang pagkakataon, ikalawa, tapos na eh. As long as kaya mong huminga. Kasi iba yung pakiramdam kapag sa kamay mo naramdaman yung huling hinga ng isang tao. Ano ba? Ako yung kapatid ko. Kasi yung... Tama na! Kasi wala ko talaga sa hawak mo. Tissue. Ay, next question! Ay! Kaya pa may tatanong sa akin, bakit ganyan ka kabato sa ibang bagay? Sige, subukan mo kaya. Ganun yung mangyari sa atin natin kung hindi ka maging bato sa ibang bagay. Ayoko na. Sige na. Luha ako parang tanga to. Naalala ko rin yung kapatid ko nung muntik na akong ayoko na mag-DXN. Ayoko nang Ano ba? Bakit ka ba nagpapayak? Uy, ikaw yung ini-interview. Ba't kami yung umiiyak? Balik ko sa inyo. May tissue. Seryoso ako para kayong Kasi yun talaga yun. Pag kaya may tasabi, bakit ganyan yung ugali mo? Parang antigas-tigas daw ng puso, parang bato. Yun lang sinasabi ko. What if dumating yung time na walang-wala ka, gagawin mo lahat? To the point na kahit politiko nilapitan mo na hiningi mo na ng pera, kahit lahat ng agencies, PCS o PGH, nagkamabal na ng mukha mo sa makamag-anak mo na hindi mo kakilala, hindi mo talaga ka-close, pero tumawag ka dahil ang kailangan mo is may salba yung isang buhay. Pero at the end, nung lahat ng pagod mo, lahat ng puyat mo, hindi ka magkahanap po si Ate Karen. na hindi ka nag-aano, yun pa din. Abangan nyo na lang po yung next interview sa susunod na vlog. Nakakainis. First time sa tagal ko ng hindi naman tuloy-tuloy. Ang dami ko ng na-interview pero first time kasi medyo nasagi ako kasi ano ba? Sa Christian, nakakainis ka. Wala na akong ginagawa sa inyo, nasagot lang naman ako sa interview. Kasi nung nawala rin yung kapatid ko, muntik na akong tumigil sa DXN eh. Kasi sabi ko ayoko na, nawala yung kapatid ko, health products yung dala ko. Kasi kainis ka. Ang lahat ng herbs, hindi lang ay ginawa para humaba yung buhay, hindi para tigilan para hindi isalba yung mamamatay. Kaya nga di ba lagi sinasabi, ito po ay para sa mga buhay. Is para ma-enjoy mo yung buhay mo. Kasi tinan mo sabihin natin na ang ganda ng trabaho mo, ang ganda ng income mo, ang nakapag-produce ka ng malaking bahay, nakapag-produce ka ng magandang sasakyan, pero may arthritis ka or amputated ka dahil sa diabetes, paano mo may enjoy? Diba? Or may gout ka, may arthritis ka, may rayuma ka, paano ka makapag-ditch? Masakit yun. Masakit maglakad. Kaya para po sa mga nanonood ng vlog na to at saka sa mga mapapakinggan po or any social media na mapapanood po nyo ito,
lahat po ng herbs, on my honest opinion, lahat ng herbal ay ginawa para makatulong sa mga na ma-enjoy yung buhay. Hindi kung ano man, kundi ma-enjoy mo yung buhay mo. Kasi tulad ngayon, pauwi pa ako ng malayo. Siyempre, kailangan ko umuwi. Ngayon, kung wala akong herbs or wala akong herbal, hindi ko ma-extend yung energy ko. Malamang sa tabi na ako tutulog or mag-check-in ako sa hotel para lang makapagpahinga. Para sa mga tao na may mga pinaparoroting gawin kinabukasan, siyempre disadvantage yun. Para sa mga may nararamdaman sa katawan, disadvantage yun. So yun po isa sa mga purpose ng, on my honest opinion, I can only speak for myself. So in my honest opinion, para sa akin, yun yung herbal, yun yung supplements. So yun yung meron sa atin sa DXN na ang kagandahan, maganda na yung negosyo, maganda pa yung produkto. Kaya talagang panalo ka. Kahit saang side ka pumunta, kahit anong side yung tutukan mo, panalo ka. Tama. Sir Christian, kasi pinaiyak mo kami, tapusin na natin to. Naloka ako. O, diba? Ano yung may papayo mo na lang sa mga bago, nag-uumpisa pa lang sa DXN business, na gusto rin kumita, katulad mo? Kasi kung sasabihin ko sa kanila tuloy-tuloy nyo lang, napakababo kasi nun eh. Tsaka lahat naman, yung mga nag-i-invite sa kanila, yung mga nag-sponsor sa kanila, hindi naman sasabihin tuloy-tuloy mo lang eh. Pag sinabi ko naman na umattend kayo ng training, yun naman talaga yung basic, umattend ng training. Pag sinabi ko na mag-invite po kayo ng tao, basic na rin yun. Kasi kailangan naman talaga dahil yun yung mga prerequisite para umangat yung position o magkaroon ka ng ma-promote ka on the next higher position. Siguro ang maipapayo ko lang sa mga bago, especially sa mga manonood nitong vlog na to, always stick on your why, pero wag ka mag-i-stay ng isa lang yung dahilan. Dahil dumarating talaga sa ganung punto, let's not be hypocrite na may mga tao na nag-DXN kasi nandun yung crush niya, di ba nakakita ng love life. But we're not promoting anything that can break any families. What we meant is, kung nag-enjoy ka kasi nandun yung mga kakilala mo, nandun yung mga kaibigan mo, barkada mo, or nandun na yung love of your life, then idagdag mo sa kung ano yung una mong dahilan bakit ka nag-DXN. Alam mo, you must continuously improve yourself. Dahil sa akin, sa part ko, ganun lang ang ginagawa ko. Regular akong host sa Lukban. Marami kumukuha sa akin, especially pagkasal. Lately, nakikilala ako sa Lucena. Kasi ako, continuously ini-improve ko kung paano ako nag-host. Same din sa kapag nagtutok ako speaker sa DXN. Ini-improve ko continuously kung paano ko mas mapapaliwanag ng maayos in a short period of time. Kung paano ko mas maipapaliwanag ng mas mauunawaan ng lahat. Whether kung ano man yung occupation nila or ano ba man yung education attainment, kasi para hindi nila maramdaman na merong barrier. Always continuously improve yourself. Sa hindi lang sa DXN kundi sa buhay na din. Sa personal life. Yeah. Dahil hindi ka naman bibigyan ng malaking responsibilidad kung hindi mo naman kakayanin. So ibibigay sa iyo malaking responsibilidad kung kaya mong i-handle or alam na kaya mong gampanan. Kaya yung iba hindi pag-usapang networking, kaya iba hindi nakakapag-invite kasi hindi pa nila kayang i-handle or wala pa sila dun sa part na kaya nilang i-handle yung invite nila or hindi pa nila kayang ma-hold yung mga tao na in a professional way, yung mga tao na kausap nila. Parang kung gusto mo ng professional na tao, kailangan professional ka, hindi pa din tambay ka. Kasi kung ang current status mo ay tambay in a sense na tambay yung attitude mo, tambay yung ugali mo, syempre ang ma-attract mo lang or makukuha mo lang is tambay din. Ngayon, kung gusto mo makakuha ng mga professional na tao, syempre kailangan maging professional ka din. So, kailangan talaga lagi nating ini-improve yung ating sarili, yung ating
personality, yung ating kabuuan. So sabi nga, be the best version of yourself. Every day. Every freaking day. At syempre, para naman tayo mag-improve, dapat open yung isip natin palagi na matuto. Yes. May mga times may mga times talaga na may mga nakakausap ako na hindi ko gusto. Pero pag kasi mo yung part na hindi mo gusto, mabubulag ka eh. So ang tinitingnan ko lagi, ano ba yung pwedeng ma-impart ng tao? I mean, paano ko ba siya, ano ba yung pwedeng kong tingnan sa kanya? Sabihin natin na, sample lang sabihin natin na hindi ko gusto yung pananamit niya kasi masyadong makulay. Sabihin natin, or hindi bagay. Pero kita ko naman na iba yung way of kung paano siya magsalita. Doon ako nakatingin. And then, I try to copy. Kung paano siya, kung ano yung pwede kong ma-impart sa sarili ko. Pero not to the point na malilimutan mo na kung sino ka. Kundi, yung version mo as ikaw. Yun, continuous improvement. So, grabe yung naging natin, naging kwentuhan. Kasi bukod sa pinaiyak tayo ni Sir Christian. Nagamay. Oo, nangaano eh. Valid ka naman eh. Ayun, sobrang dami kong gustong mabalikan dito. At maraming salamat, Sir Christian. Maraming salamat din though hindi ko alam kung ano yung criteria of interview, pero maraming salamat na isa ako sa mga pinili nyo ma-interview. At maraming salamat kasi pinagbigyan mo ako. Diba? So maraming salamat pala ito sa nasa gitnang ito dahil talaga sa kanya eh. Nahuli po namin si Sir Christian. At walang kawala. Ayan. Maraming salamat muli at lalong-lalo na sa lahat ng mga sumusuporta dito sa aking YouTube channel. DX and Mommy Karen, like, comment, and subscribe. At pwede nyo rin ito share sa inyong mga vlog niya. Sa vlog niya or sa mga business partners natin na gusto ring ma-inspire, ma-motivate. At yung lalim ng mga napag-usapan, grabe. Again, Ian's Vlog po, Christian Mark Saludes Morales sa Facebook. You can also like, share, and subscribe my YouTube channel. And some of my adventures were posted sa aking Facebook at saka sa aking YouTube. Yan. Thank you so much, everyone. Bye-bye. Nawawala po kami. Dito lang kami. Hi, vlog. Hi, vlog. Ayun o, wow. Welcome to my guys. Hi, vlog. Welcome to my guys. Thank you for watching. Baka daw 700. Ingat. Aray ko, Freya.